pwede ba ilang pasok ko muna to itong sige, pumasok dito sa live? Kasi Ako kasi- marami na rin nagsusumbong sa akin dito eh. Na ano Sige, daw bro. to, naghahamon daw ng debate. Paano Sige, bro, Prater James. usapan lang. Bro, Brother James, set na thank tayo you. ng debate. Ano na, set na tayo ng debate bro. Anong gusto mong topic? Anong gusto mong patunayan? Tutunayan ko na kayo ay sumasamba. Sa Rebulto? Ayos. Wag mong gagamitin ng CCC 2132. Wala na CCC. Wala na CCC. Kung gusto mo yan, bigyan natin ng partida. Hindi tayo gagamit ng CCC. Yes. Sikat ba to? Palugbugin ko to ngayon dito. Sige, tawag tayo ng ano, ng moderator. Yes, Bro, Jordex. Sino bang pwedeng moderator dito? Ako na. Sumikat to sa ano eh. Pinagagagawan sa social media. Revolto ba? Sige. Nakaranas ka na ba ng formal debate bro? Yung mayroong rules, may oras. Oxford, Oregon. Yes. Ay, alam ko mayroon na eh. So 10 minutes. 10 minutes tayo. Oo, kala Russia, sige. Sige, 10 minuto no. So alam mo na yung rules, di ba? Pag sumagot ng categorical, kunyari ang categorical yes or no, o kaya kulay, category niya kulay. So sasagutin mo kung anong kulay. Pag ang category sino, person, kung sino nagsabi or tao, yun yung category. Pag ang category talata yung ibibigay mo para masagot mo ng direct yung question. Kasi yung question mo, may follow-up question pa yon, di ba? Alam mo yan, di ba? Meron ditong showdown, bro. May showdown dito. Alam mo ba yung showdown? Oo. Yung ilalabas yung referensya. Pag nabasa, pwedeng ang kasunduan. Pag nabasa ko, nagsisinungaling ka, aminin mo, pwede yun. Tuloy pa rin ang laban. Pero merong kasunduan, pag nabasa ko, talo ka, matatalo ka talaga nun. End game yun. Pag mabasa ha. Pangalawa, sundin mo yung moderator. Hindi natin binabayaran yung moderator dito. Makinig ka mabuti sa moderator. Mahirap mag-moderate bro ha. Tinanggap natin yung challenge mo ha. At pangatlo, walang butt in. Alam mo yung butt in, yung pag may nagsasalita pa, sasapaw na. Pero pwede ka mag-objection. Kunyari, nagsasalita pa ako. Nagsasagot ako sa tanong mo. Pwede ka mag-objection direkta. Hindi yun butt in yun. Okay lang yun, no? At ano pa ba yung nalimutan ko? Ang sagutan natin 25 seconds. 25 seconds, no? Sa pagpapaliwanag. 25 seconds tapos sayang wala si Nash, no? Ang oras natin 10 minutes. First presentation. 10 minutes rebuttal tapos 5 minutes conclusion. So ang oras paano kaya to? May extra kang phone dyan, bro? Bro, Ay, Axel? bro. Bro, Natus, pwede nyo ba kaming, bro, assist? Patulong kami, pre. Oo, biglaan eh. Tuturuan lang natin to si Prater James. Baka sakaling mabalik pa to sa Katoliko. O baka talagang matindi na sabi nito. Bakit ako babalik sa isang sintahan? Wala. Matindi na yata sabi nito eh. Sige. Natus, Dromi, pwede ba kami patulong bro? Taga oras. O baka busy sila no? Wala pa ako sabihin nato, mga text nato. Bro Natus, baka pwede ka namin maabala bro. Kahit hindi mo na i-share yung oras bro, sanay naman to eh. Lumalaban talaga to sa Russia TV pala. I-declare mo lang bro. Tapos bro, pwede mong, kaya mong i-open yung timer bro? O hindi kaya? Kaya bro, sa cellphone. Sige bro, mag-open cam ka daw para makita. Kasi bro Axel, pag sumasagot ka, may kunyari natapos na siya magsagot o magtanong, yung tanong running time yun, pero pagkatapos niya magtanong, yung sagot 25 seconds. Bilangin mo na lang din dito sa oras pag ipinakita ni Natus yung oras. Ayan o. Sige. Uy, na-computer pa si Brad Natus. Buti na lang nandiyan si Natus. Busy ka bro, nakakaya naman na, bahala ko pa kayo.
Ano, yung, si Prater, ayusin mo ha. Huwag mo sayangin yung oras. Ilang time bro? 10 minutes bro, tapos pag tanungan 7 minutes, pag may objection paki-pause na lang bro. Tapos bro Axel, makikita mo yung oras diyan, doon ka na lang bumati ng 25 seconds doon sa ano ni Natos sa relo niya. 25 seconds yung sagot. Oh, yung sagot ko niya, nagsagot ako. Tapos nabilang mo na 25 seconds na. Sabihin mo lang next question bro, ihinto na ako magsagot. Okay, Brother James. Sige, 10 minuto. Brother Ready James. na ba? Ready na para masimulan na? Wala pa siya bro. Hintayin natin. Yes, yan. 10 minuto bro, Brother James. Ready ka na bro? Unang-una, Lalaki yan. alam Oh, Start nyo na. okay. O, game na. Sabi mo lang kung stop na. Brother James. Kung mag-start ka na. Yes, mag-start na. Timer. Start nyo na daw bro Natos. Tapos pamute mo na lahat. Kaya lang natin siya. 10 minuto yan. O ano, sabi mo lang kung start ka na. Kaya nagsimula na yung start mo. Hintayin mo bro. Brother. Brother, magsalita ka na. Yes, wait lang. Ayun nga. Pause mo muna. First of all, Ay, sige. Start na. Start na. Pakilala ka muna, bro. Sige, yaman na siya bro. Yaman na siya dyan. Kilala naman yan. Sayang 10 minuto mo. Tuloy mo na bro. Ay, ako nga pala si Reverend Father Darwin Ames from Kingdom of Christianity Christian Ministry, isang protestanteng pari na naninindigan na ang simbahang Katoliko ay isang kulto na simbahan. Although may pareho kami sa doktrina. We venerate the saints, no? We venerate the saints, but we don't have graven images. We consecrate the Holy Eucharist and communion. May pagkakapareho kami sa doktrina, pero naninindigan ako kahit anong gawin, at napakarami ko ng CFD na nakausap, including mga pare. Naninindigan pa rin ako. Bakit? First of all, kung aalamin natin ang context, according to the book of Exodus 20 verse 3 to 6, huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan, sabi doon. Huwag kang gagawa ng anumang kawangis ng nasa lupa, nasa langit. Bakit? Para ano? Upang sambahin. Huwag mong paglingkuran sila. Sapagkat akong iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ano nga ba ang context nun? Kawangis ng nasa lupa. Sino? Nasa langit. Diyos-Diyosan. Ang mga rebulto ng Catholic Church, sabihin na natin ang Panginoong Jesucristo and the saints, including Saint Joseph, no? At napakarami pa mga santo ng Catholic Church ay may mga rebulto. Hindi ba't sila'y banal na nasa langit? Sabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng anumang kawangis ng nasa langit. Malinaw po sa Exodo. Ngayon, kung babato mo sa akin yung verse na to, na paulit-ulit kong ginagamit, well, oo. Marami ng protestante ang naninindigan sa verse na to. Pero,
ang ating tatandaan na ang Exodus 20 verse 3 to 6, ang tinutukoy doon lahat, anumang uri, rebulto ni Maria, rebulto ni Kristo, no? Ipinagbawal ng Diyos. Ipinagbabawal ng Diyos na gawin. No? So, bakit natin to ginagawa kung pinagbabawal ito ng Diyos? Hindi natin to dapat gawin. Dahil ito'y pinagbabawal ng Panginoong Diyos, ng Mesiyas, tagapagligtas ng ating buhay. Hindi ba, mga kapatid? No? Napakalinaw ng Biblia. Hindi magsisinungaling ang Biblia. No? Kaya nga tayo nananalangin sa mga santo. Open cam ka bro, para makita ka ng mga fans mo bro. Pa-open cam. Saglit lang bro. Ayan, nice ko lang yung camera. Yun. No? Ayun nga. Ay, utang. We venerate the saints. Why? Kasi sila yung mga banal na tao. No? So sila'y nasa langit. Hindi sila tatawaging santo kung sila'y nasa impyerno. So bakit tayo gagawa ng mga rebultong kawangis ng anumang nasa langit na upang sambahin? Hindi ba? Hindi mo pwedeng gamitin sa akin ng CCC 2132. The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment which prescribes idols. Hindi mo ito pwedeng gamitin sa akin. Bakit? Dahil kahit gamitin mo pa ang katekism, kitang-kita ng aking dalawang mata at mata ng mga tao na lumalabas sa simbahan, including Martin Luther at napakarami pang ibang protestante, na ang Katoliko ay sinasamba ang rebulto. Kitang-kita ko rin sa aking mga mata. Bakit hindi ako nanatiling Katoliko, na ipinanganak na Katoliko? Dahil nga kitang-kita ng dalawang aking mata na hindi na veneration ang nangyayari, kundi idolatry worship. Biruin mo, may nakita ako isang miyembro sa simbahan, tinawag na Panginoong Diyos si Maria, nakaharap sa rebulto ni Maria. Diba? Yes, I know the CCC. Kaya, you can't choose it to me. Tals. No? Mapalad ang nakakaalam ng katotohanan. No? Mapalad kaming mga lumalabas sa dambuhalang kulto na kiniklaim na sila'y tinatag ni Kristo, na sumasamba sa rebulto at larawang inanyuan. Wait, nawala timer. Ilang minuto pa yun bro Axel, napansin mo? Mga 4 minutes, 4 minutes. 4 minutes. Sige, okay na bro. Tapos na rin naman ako. Tapos ka na bro, baka may isasagad pa yan bro. Sagad mo na yan. Sige. Kulangin pa yan bro, sagad mo na yan. Mahaba pa oras. 4 minutes, no? 4 minutes, sige. Oo. No? Okay na? Okay na bro. Okay na, okay na, okay na. Yun nga, no? Mapalad ang nakakaalam sa katotohanan at sila'y umaalis. Why do I know the CC? I may have been considered before I converted to Protestant myself an unofficial Catholic defender. Unofficial, not official. Official state. But I may consider my faith when I was Catholic defending it.
But when I know the truth, lumabas ako sa dambuhalang relihiyon. No? Kasi hindi na veneration ang nangyayari. Uulitin ko, we venerate the saints. We ask intercessory with the saints, but we don't worship them and call them Panginoon tulad ng ginagawa ng mga tao sa simbahan nyo. Yun lamang po. God bless. Boy Letra, wala kang sound. Walang sound si Boy Letra. Sorry. Bro Natos, okay na daw. Ngayon, ang tanungan natin, ilang minuto ba? 10 minutes na? O 7 minutes lang? Ilang gusto mo, Prater? 7? Gusto ko 10 minutes eh. Parang gusto ko mga ano ngayon eh. O sige, gawin mo siya 10. Ilang gusto mo minuto, Prater James? 7. 10? 7. 7 lang. 7 daw, 7. 20 seconds, 25 seconds bro Bro Axel, check mo na lang dito. Ayan merong 7 minutes. Tapos magka-count yan, di ba? So tindan mo na lang dun yung 25 seconds, i-compute mo na lang agad. So unang tanong ko, ginamit mo yung Exodo 20 verse 4 to 5. Yung graven image yun, ano sa Hebrew yun? Salitang Hebrew yung category. Ano sa salitang Hebrew yung graven image? Prater, ready ka na ba sa tanungan? Yes. Nagtatanong ready na kasi ako. Ano sa wikang Hebrew yung graven image doon or graven thing doon sa Exodo 20 verse 4 to 5? Next Sa question. verse 4. So hindi mo alam sa wikang Hebrew. Pare ka pala, hindi mo pala alam sa wikang Hebrew. Yung Exodo 20 verse 4 yung graven Next image, hindi mo question. alam. Alam mo, hindi mo alam. Alam ko, pero next question. O ano? Sagutin mo ano yan? Ano sa Hebrew yan? Objection, Mr. Moderator. Nag-next question ako dahil ayaw kong sagutin ang tanong. Ayaw tanggapin. So meron Boy, siyang mga tanong na ayaw mong sagutin. Sa debate, meron kang mga tanong na ayaw mong sagutin. Clarification lang bro. Yes, okay. Sunod na tanong, saan talata yung sinasabi mo, letra por letra, na bawal gawan ng larawan si Jesus Christ pati sila Mama Mary? Saan talata? Kasi mga banal sila, sabi mo saan talata yan? Exodo 20, Kapitulo 3 hanggang 6. Basahin mo, buksan mo ang Biblia. Letra por letra. Merong sinabi dyan, letra por letra. Bawal. Kawangis ng nasa langit. Si Kristo'y nasa langit, si Maria nasa langit. Mga santo nasa Ulit. langit. Ulitin ko na naman, ano sa letra wikang yan. Hebrew yan? Ano sa wikang Hebrew yan? Yan na naman yung ginamit mong talata. Yung graven thing dyan, ano sa Hebrew? Next question. O, hindi mo pala alam eh. Next. Sunod na tanong ko, bakit sa Exodo 24, ginawa nila ng rebulto yung mga nasa langit ng mga banal na anghel? Kung bawal pala. Exodo 25, verse 18. Alam mo ba yon? Na ginawa nila ng rebulto yung mga anghel, mga banal sa langit. Utos yun Alam mo ng ba yung Diyos verse eh. na yun? Pag utos, pwede nang sambahin. Saan talata, pag inutos ng Diyos, pwedeng sambahin. Wala ako sinabing sambahin. Sinabi ko yung Okay, paggawa. Utos ng Diyos yun. Pag utos ng Diyos, pwedeng gumawa, wag lang sambahin. Yes, indeed, in fact. Oo. Kung babasahin ko sa iyo na nagutos ang Diyos na gawa ng rebulto yung mga banal, yung mga namuhay na matuwid sa loob ng templo ng Diyos, babasahin ko letra por letra. Aminin mo, nagkamali ka na naman. Letra por letra to. Buksan mo ang Biblia mo, letra por letra. Kaya nga, pag may nabasa ako, talo ka na. Sagutin mo bro, sagutin mo. Yes or Talo no? na ako pag may nabasa ka. Yes or no lang po. Talo ka na. O sige, basahin natin. Oo, Pero talo huwag na natin ako. italo. Oh, basahin. Dito sa NET translation, sabi dito, I will set up within my temples, within my walls. Basahin natin sa una, sa verse 40. Pag nabasa, talo siya. Pero itutuloy natin mga bro, para gigisahin natin na mabuti to eh.
Sabi dito sa talatang 4, for this is the what the Lord says, for the Enoch who observe my Sabbath and trusting what place in me and are faithful to my covenant, I will set up within my temple, within my walls, a monument that will better sons and daughters. I will set up a permanent monument that it will remain. Nabasa ko, papagawa ng monumento yung mga taong banal sa loob ng templo sa pader. So talo ka na. Di mo pa alam yung talata eh. hindi rebulto. Define what is monument. Sunod na tanong. Hindi daw rebulto yung monumento. Ano pala yun? What is monument? Sagot! Sagutin mo, bro. Oo. Nakita ka ba ng monumento sa Oo, cemetery? okay, sagutin mo yan. Oo, Sagutin hindi mo lang, na, bro. Mr. Moderator. What Oo, is hindi the, lang. define, what is monument? What is monument? Define mo yung monument. Huwag ka magtanong, bro. Sagutin mo yan. Ginusto mo yan eh. Talo ka na ngayon eh. Dideclare natin yun dito. Talo ka parang ngayon. bahay na kung saan pwedeng naroon ng isang patay. Tulad na lang ang monumento Dictionary. ng Palomino. Dictionary, hindi daldal, bro. Nasa dictionary ba yan yung dinadaldal mo? O ano Bakit na? naman ako gagamit ng dictionary kung pwede kitang paiyakin ko yan? Wala, Sabi sa bro. Talo ka, dictionary. bro. Wala. Sunod na tanong. Ayon sa dictionary, monument, a statue commemorate to a famous or notable person. Sa Tagalog, rebulto, estatwa. Talo ka na talaga. May nabasa ko sa dictionary, talon-talo ka talaga. Aminin mo na. Durug-durug ka na. Lutay-lutay na. Yes, Talo ka na. Sayin na natin yung game. Yes. Talo na? Talo Talo na siya, bro. Talo na. Hindi, tuloy natin, sayang. Tuloy natin? O, tuloy pa O, natin. sige, Kaya next, mo pa ba? next, next. Brother James? Kaya mo pa? Yes, sinabi ko naman sa'yo, di ba? Ako tumutupad ako sa usapan. Pag may nabasa ka, talo na ako. Asa mo na eh. So, paano to? Paano kaya to? Magbalik ka Yung na sa ano, Katoliko, iba- bro. Tuloy mo na. Oh, ayun nga, no? Bilang isang Balik ka na, bro. kapatid nyo, huwag niyo akong tawagin, bro. Kasi parang disrespecting yun. Bilang Kaya nga, sarili bro, mong magbalik ka na. pare. Bro lang tawag ko Father talaga siya, sa'yo, bro. father. Kasi di ka naman namin pare eh. Well, Balik ka na, bro. Balik ka na sa Katoliko, bro. father Ba't siya, mas father. matanda pa nga ako sa'yo eh. Bakit ako babalik sa Katoliko? Wala naman ako. Hindi, nabasa posisyon ko eh. dyan. Mahal mo ba yung Biblia? Mahal mo? Kala ko mahal niyo yung Biblia. Mahal ko yung Biblia. Eh, di sundin natin yung nakasulat sa Biblia. Wala akong posisyon dyan, bro. Dito meron. Isa akong pare. Hindi ba tinaasa mo yung posisyon, bro? Huwag mo asamin yung posisyon na yan. Ba't tinaasa mo yung posisyon, bro? Ha? Pwede ka naman Hindi niya magkatikis kaya tayo, tanggapin, mag-aaral bro. eh. Magbalik ka na dito, bro. Mayasa mo pa yung posisyon na pare. Hindi ka naman alam. Magpapare ka, susuwayin mo naman yung Biblia, tapos magpapare ka nga. Bro, Balik ka na, bro. Nabasa ko. ang tagal kong pinangarap na maging pare. Ngayong pare na ako. Aalis pa ba ako? Yan ang tanong. Naging pare ka sa maling paraan. Sayang to, bro. Ituturo mo sana to. Marami pa akong talata dito, bro. Patungkol sa rebulto natin. Nung Katoliko ka, ang dami pa eh. Hindi lang, bro. Hindi ko nga paborito tong talata na to eh. May mga matitindi pa ditong talata, bro. Dito ginagamit ng mga ibang CFD, bro. Di nila alam to. Feeling akong ituro sa'yo, bro eh. Yun nga, bro. Bakit Pag ako nagbalik ka na. relihiyon? Wala naman ako. Wala ang posisyon. No? Sige nga. Sige, bro. Ganito na lang PM ka na lang, bro. If may magbago pang isip mo, may iba pang doktrina ang tinututunan, may magbago pa yung isip mo, bro. Willing naman akong ituro sa'yo, bro, yung iba pa eh, no? Posisyon, bro. Huwag mo ano yun masyadong posisyon, bro. Masyadong isipin yung posisyon. No? Ngayong pare na ako, bakit ako pupunta? Ang tagal kong pinangarap maging pare. Ang tagal kong pinangarap na mag-concentrate ang banal na lupa. Ngayong nakakapag-perform na ako ng banal na misa, bakit ako pupunta sa isang simbahan na hindi ako makakapag-perform ng banal na misa? Sige lang, bro. Sige lang. At least, till next time, bro. Sana, magbago pa yung isip mo, bro. Malay mo naman. Kasi ito yung mga talata. Marami pang talata dito, bro, eh. Kung gusto mo lang.
Ang pamilya ko. Napag-iisipan kong magkatoliko ulit, no, kapatid. Hindi ko yan i-deny. Pag-isipan mo mabuti bro ha. Pag-isipan mo para ano. Dito pagka napag-isipan mo bro, balik ka dito bro. Dito ka sa live natin. Pwede ka naman dito mangaral bro eh. Tuturo ko sa'yo lahat bro. Alam ko naman yung dedikasyon mo para maglingkod sa Diyos bro. Kaso nga lang, masasabi ko na parang maling pamamaraan mo. So pag nandito ka sa loob ng church, kahit hindi ka pare bro, pwede ka naman mangaral kahit hindi ka kahit hindi ka pare, kahit hindi ka namin tawagin pare. Ako hindi ko naman ako tinatawag na pare, di ba? Pero eto mo naman, di ba? Nag-ano naman ako dito. Nangangaral din naman ako dito. So anytime sana bro, yun, pag-isipan mo mabuti bro ha. Pag-isipan mo mabuti. Papakilala namin sa susunod, isasama namin si Father Darwin dito. Sino mong mga kilalang taong idol mo na pare, kagaya ni Father Darwin o kaya yung mentor ko si Alvin Gitamundo, sikat din yun no, at nakalaban nun si Kadyo Ventilasyon no. Ayan, hindi naman din pare yun si yung mentor ko, pero kinikilala din naman no. Yes, ang simbahan namin, ang pinagkaiba lang natin sa paniniwala, ang rebulto at ang pagtawag sa kaso. Pero halos lahat ng doktrina namin, doktrina ng simbahang Katoliko. Kasi bro, yung doktrinang doktrinang na-adapt nyo sa protestante na pagbintangan yung mga Katoliko na sumasamba sa rebulto, galing talaga kay Satanas yan bro. Dito sa Apokalipsis 12, kasi yan yung pinaparatang ng mga protestante araw at gabi sa simbahan, di ba? Alam mo naman yan eh. Apokalipsis 12 talatang 10, sabi kasi dito bro, basahin natin na. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit at ang sasabi ngayon dumating ang kaligtasan at kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kaniyang Kristo, sapagkat inihagis na ang tagapamusong o tagapagparatang. Sabi dito tagapagparatang sa ating mga kapatid na siyang namamaratang sa kanila sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. So yung pamamaratang bro sa church, sa mga binhi or sa mga kapatid na nananampalataya, si Satanas talaga ang pasimuno niyan, siya ang pangunahin talaga. Gumaya na lang yung mga protestante, gaya-gaya na lang sila. So at least man lang itong rebulto, kahit wala kayong rebulto dyan, kung saan man kayong church, hindi ko naman alam yung church nyo, at least man lang naliwanagan ka dito. Marami pa bro eh. Primera pa lang yung binigay ko sa yung talata na yun. Sige, nice to meet you bro. Yes. Sa muli bro. Pagpe-pray ka namin bro mamaya may magro-rosa. Nagro-rosary din kayo? Yes. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Yan. Sige bro, ipagpe-pray ka namin Ano pangalan mo bro? Brother James ba? Ano? Brother James, bro. Bro na lang tawag ko sa'yo kasi hindi ka namin pa. Sige, pagpe-pray ka namin bro. Si Luis ba? Anong church mo bro? Ito yung pumasok. Born again ako dati bro, pero ngayon nagsusuri ako sa iba't ibang gusto. So ayos. May tatanong lang ako kay Fred. Kanino? Kay Fred. Kay Frater James? Bakit ano itatanong mo sa kanya bro about saan? Ano ba niya nasabi na isa na siyang pare? Nung simbahan Hindi ko mo, nga bro. alam eh. Nung simbahan mo, bro. Saang talata niya mabasa na siya ay pare? Hindi ko rin alam eh. How many are called but few are chosen? Anong talata? Ayoko mo nang usigin si bro, si Frater James. Gusto ko kasi gusto ko mabuksan yung isip niya eh. Siyempre, magko-confirm ako. Sa akong Kung protest- pare siya, dapat yung confirm niya kung sang talata. Ganun. Bro, bakit ka nga pala naging pare? Sino nag-ordain Ba't ka sa iyo nga bro? naging pare? Sinong bishop? At anong talata at sinong nag-ano sa inyo? At sinong Nag-ordain. naging pare ka? Kasi mga pare sa amin, no-ordinahan niya ng mga bishops eh. May mga successors yan. Minsan Kasi pope pa kung nga. naging Yes. pare ka, para ka lang pare. No? Na-ordained ako sa isang church na May katawagan. may katibayan ka ba na Sa lugar naging pare namin. ka? May papel ka Oo. ba? Na-ordained ako sa simbahan namin dito. Anong Dati simbahan? Filipino Catholic Church ang kanyang pangalan, or Ecclesia Katawan ni Cristo.
Ang Alam mo ba nag-ordain yung Filipino salitang Catholic Church. eklesia? si Bishop Arnel Manalo. Alam mo yung eklesia na ano, salita? Anong salita yun? Saan yung nagsimula ang eklesia? Ecclesia is iglesia. Saan nagsimula? Anong ano yun? Anong lengguwahe? Griego. Grego, tama. May katibayan ka ba na ikaw naging isang pare na? Sino ba nag-ano sa'yo na naging pare ka na? May Dahil papel ka tinawag ba? ako. At naglingkod ako. Tinawag ka. Saang talata na tinawag ka? Anong relihiyon mo, Kuya James? Anong relihiyon mo, Kuya James? Ano Ang daw siya bro? kasalanan. Bro si FD, Filipino Iglesia, ganto-ganto. So yan yun na yan bro. Sige Brother James, hanggang sa muli bro. I-confirm lang natin kasi Ah. nag-ano siya na pare siya eh. Pero alam ko namang hindi siya pare. Sa akong pare. Saang Wala kang anong karapatang katibayan mo na pare ka? At Dahil may wala kang pakita ka bang papel naman naging pare ka at inano ka na naging pare ka sa reliyon mo yan? Ano ba yun? Hinalal ka ba na naging pare ka? Inordain bro, inordain. Oo, yung ganon. Si Idol. May Yes. papel siya ba? May katibayan ka ba? May papel ka ba na ikaw naging pare na? Yes, meron. May papakita ka ba dito sa ano na to, sa live na to? Unang-una, Na hindi ko pirma ng isang ano mo, puno mo na ikaw ay naging isang pare. Isahin. Huwag niyo na siyang isahin. Kasi kung tunay kang pare, Tama na yan bro, yaman na. Pag-isipin na. Bro, sasaluhin na kita bro. Bro, Brother James. So PM ka sa akin bro ha. Pag may gusto ka pang itanong bro, magdasal ka lang bro. At makakaano ka rin sa estado mo na yan bro. Makaka-alis ka na rin sa Yes. Balik ka na bro, balik. Oh, sige, ako bahala kasi sa'yo bro. kung Pag magbabalik naging loob pare ka siya, bro, dapat sabihin mo lang sa akin. Mag-aral siya sa Biblia, tsaka dapat hinalal siya. Thank you May for pakita siyang papel. Sige na, hayaan mo na bro. Saluhin ko na yan si Brother James. let me pray. Pagpipray ka Bro, namin. kasi ano lang yan eh, salita lang yan eh. Salita ni Juan, salita ni Pedro, salita ni Ganere. Oh, hayaan mo na bro. Yan, bata pa naman yan. Ilan taong ka na ba, Brother James? Tama na. Tama na yan. Ano ilang taong ka na ba? Tama na, Luis. Sige. Alam ko bata pa to eh. I'm in the Bata. I'm in the middle of 20. Oh, Oh, bata pa to. Nasa 20 pa lang to. Alam mo ba na So, pwede ako nang ka bahala ba- dito sa- Anong edad ka ba na pwede maging pare? Saluhin ko na yan bro, Luis. Hayaan mo na yan bro. Pakausapin ko na lang yan. Kasi Bata pa alam yan. naman natin dito mga bro na talagang buwan na pare siya. Kasi wala naman siya Yeah. may pakitang papel. Bro, hayaan mo na bro. Sasaluhin ko na nga lang bro. Hayaan mo na. Even mga Catholic priest dito sa amin, tinatawag akong pare. Tulad na lang Saluhin ko na yan bro. Sige, Malyari. Ah, Paano mo sabi hindi ako bro, pare? Luis, tama na kasi may mga iba pang magtatanong eh. Alam mo Oo, bro, Luis, sasaluhin. Sige. alam mo bro Luis, minsan may nakasabay akong pare na mag-visa sa patay. Bro, may Magkaibang nakasabay din akong pare nung nakarang Isa. araw. Doon ako tinawag pare. no? Nag-visa ako. Sige na bro, Luis. Sasaluhin ko na nga bro. Pabira ka talaga. Sige Oh, na, mga sige pare, na, sige na, dire-respeto sige na. ako. Okay na pare. Okay na pare. Hayaan mo na bro Luis. Tama na yan. Ikausapin ko yan si Brother James. Si Brother James, minsan Yes. pakwentuhan tayo. Akit-akit ka dito, welcome ka sa live. Let me end this with a closing prayer. Bro, Sige bro, closing sige bro, prayer to. alis na ako bro. Pero iwasan mo na lang yung pagkakape mo bro ha. Kasi nasubukan Hayaan mo na ako yan bro sa- Luis bro. Mumute na nga kita bro. Hayaan mo, sabi ko, saluhin ko na nga bro. Sige bro, mag-pray ka, mag-pray. In nome of the Father, and of the Spirit. Nun quam suae mi hivana, sumalaque libas, ipse venena bibas. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Thank you very much. Amen bro, amen. Sana magkausap ulit tayo sa susunod bro, amen. So, lang yan, makakaalis ka yan bro, mag-pray ka lang bro. Alam ko pinag-iisipan mong bumalik sa Catholic bro eh. Alam ko yan, nakikita ko sa puso mo bro. So, at okay, tuloy ano mo lang bro. Usap tayo sa susunod bro ha. Alam ko naman yan mo. Alam ko naman yung puso mo bro, pang Catholic Church talaga, nakikita ko naman yung ano. Sige lang. At bro Luis, bro Brother James, sige, baka i-end ko na rin to, no?
Antayin ko na rin ito maya-maya kasi kakain din ako, no? Magtatanghalian ako, no? Salamat bro Axel, Natus salamat bro ha. Pagka nakita nyo to si Brother James, huwag nyo masyadong ano yun, sagot na natin. Salamat. Di wala yun, May labas time. naman sa ano. Dadating din niya sa point na ano, alam ko magmi-miracle pa rin ang Diyos kay Brother James. Sige mga bro, salamat. Salamat din, brother.